nagising kayo ngayong, nagising na ngayong umagang ito, nakapagluto kayo, nakapag-almusal kayo, nakapagpananghalian kayo, at kaya mag-aapunan kayo dahil na mahal kayo ng Panginoon. Marami po nung nakaraan. Ito mga nakaraang araw, nakaraang oras, marami na pong graduate. Magpasalamat tayo dahil binamahal tayo ng Diyos hanggang ngayon ay may hininga tayo. Naigagalaw natin ang ating mga kamay, naigagalaw natin ang ating mga paa, nakakakain tayo, tumitibok ang puso natin, yung baga natin magandang pangkil, yung 5 senses ng katawan natin ay tunay na nagpapalos. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Yung mga nakalipas na oras, araw, may mga gumraduate na, may mga namatay, pinalo sa ulo, nalaglag, inatake, tumaas ang sugar, nagkaroon ng kaset, tinakbo sa hospital, hindi na umabot. No? Marami ng tao ngayon, nakalipas na oras, ay meron ng namatay, kumrador. Pero kayo, nakakapag-sidecar kayo, nakakapag-motor ka, nakapag-driver ka, nakasakay ka, magpasalamat ka sa Diyos. Pinuhay ka ngayong araw na ito, ngayong gabing ito. Magpasalamat tayo sa Diyos at meron tayong hininga. Ang hininga na yan ay nagmumula sa Diyos. No? Ang buhay natin ay nagmumula sa Diyos. Walang hindi nag-exist dito na hindi galing sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mabuti ay galing sa Panginoon. Kaya magpasalamat kayo sa Panginoon ngayong gabing ito. Nakakakain ka ng saging, nakakahigop ka ng sabaw, nakikita mo ang asawa mo, ang mga magulang mo, ang anak mo, mayayakap mo. Magpasalamat tayo. Pero isang araw, mga kaibigan, darating yung panahon, gagraduate rin tayo, gagraduate ka. Handa ka na ba pag graduate ka, pag kinuha na ang buhay mo? Yan ang malaking tanong. Tinatanong ka ngayon ng Panginoon, handa ka na ba pag namatay ka? Eh baka mamaya hindi ka na, pinangungot ka, nahulog ka, tumama ang ulo mo. Ngayon, andito kami, hindi po aksidente dito. Si Noah, 120 years na nangaral. No, walang naniwala sa kanya. Ganito rin kami sa panahon ngayon. Ang langit ay bukas ang langit. Ang Biblia ay bukas ang nasa biyaya tayo ngayon. Gabi-gabi na sa China, may nagpapayag na salita ng Diyos sa kalye, sa Indonesia, sa Pakistan, sabay-sabayan. No, ang sabi ng Biblia, pag ang lahat ng tao ay nakarinig ng salita ng Diyos, malapit na ang pag-ukom. Yan, hindi po aksidente na naririnig niyo kami. Dahil mamaya, katulad dati, nangangaral ako, no? Nangaral ako sa bus at sinama ako ng isang babae na pinangaralan ko, sinama ako. Nakasakayan ko sa Ortigas, taga-Dumbos ko siya. Sinabi niya, pinapunta niya ako sa Dumbos ko. Yung pala yung tatay niya ay may sakit, may namamagana yung paa. No, pinanalangin ko, tumanggap kay Kristo. Kinabukasan namatay yung tao mo yun. Ang sabi nung nakasakay ko, dahil kinuha niya yung cellphone ko, sabi niya, Pastor, ikaw lang pala ang hinihintay. Kaya mamaya, baka kayo ay nabalaan kayo ng Panginoon. Ang Biblia ay babala. Ang Biblia ay warning. Ang Biblia ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya wina-warningan tayo. Binibigyan tayo ng mga sinyales para magbago tayo, mga kaibigan. Kaya kailangan sa mga oras na ito, kung ikaw, ano man ang kalagayan mo, kung ano man doktor ka, driver ka, nurse ka, inyenyero ka, kung ano man kalagayan mo, walang halaga sa Diyos. Ang halaga sa Diyos ay yung buhay mo. Kaya nga, sabi lang, gayon na lamang yung salitang gayon na lamang napaka-importante nun. Mga kapatid, hindi po nakalagay sa Biblia ang kaligtasan ay nasa denominasyon, nasa relihiyon. Wala pong nilagay sa Bible na ang kaligtasan ay sa relihiyon, nasa denominasyon. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Lord Jesus Christ, Peter, in this rock I will build the church. Ang isa lang ang tinatag na Diyos, ang simbahan. No? Hindi siya nagtatag ng any denomination, any religion, wala. Pagka-religion lang ipapahayag namin, basura ang religion. Mag-ayawan na tayo rito. Ang pinapayag namin dito ay ang salita ng Diyos Kristo, ang kaligtasan. No, sa Roma 10 sabi niya, no, ang sino man sumampalataya kay Kristo ay maliligtas.
Sa John 10:9, parehas sa John 10:9. Ako ang pintuan ng kaligtasan. No, tumapalataya kayo sa akin. Walang ibang kaligtasan si Lord Jesus Christ lang. No, ang nakalagay sa Acts 4:12. Sa pintuan ng langit, walang ibang nakalagay kundi ang pangalan ni Jesus. Hindi ang Katoliko, hindi ang mga Baptist, hindi mga Methodist. No, wala nakalagay doon. Hindi nakalagay doon yung mga Methodist, Catholic, Baptist, wala. Ang nakalagay doon sa Acts 4:12, sabi niya, sapagkat sa pintuan ng langit, ang pangalan lamang ni Jesus ang sukat ikaligtas ng tao. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dalangin ko po, nanawa isang araw sa inyo, kahit panalangin kayo sa isang, yan lang sa mamaya pagtulong nyo, simple lang ang kaligtasan. Tanggapin mo lang si Kristo, manalangin ka, humingi ka ng tawad, repent. Ang sabi ng Bible, repent. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. No? Magsisi sa kasalanan, after doon, tanggapin natin si Jesus bilang hari tagapagligtas. Napaka-importante ron, saan nakalagay yun? Nakalagay yun sa Roma 10:9, sabi niya, kung ipapahayag na yung mga labi na si Kristo ay Diyos, noon nagkatawang tao, numatay, nilibing, at pagkalipas sa 3 araw na buhay, yan ang gospel, ay maliligtas ka. Napakalinaw sa Roma 10:9, kung may Bible kayo, basahin nyo. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay siyang tagapagligtas. No? Sa Ephesians 1:13 sabi niya, sapagkat kayo'y nakakinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo na ikaliligtas nyo at tatatakan kayo ng banal na Espiritu Santo. May tatak po pala ang naniniwala kay Kristo. Basahin nyo yan kay may Bible kayo, Ephesians 1:13. Ang sabi ng Biblia, napakaliwanag. Ang iba, sapagkat nakarinig kayo ng katotohanan. Ang katotohanan yung Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo pala ni Kristo, ito pala yung katotohanan. Nasabi ron, na ikaliligtas nyo. At dahil dito, tatatakang kayo ng banal na Espiritu Santo. Meron pa ng tatak. Meron pong tatak ang nananampalataya kay Kristo. Pero kapag ikaw, you deny, you reject Lord Jesus Christ as your Savior, no, as your Redeemer, no, hindi ka maliligtas. Napakalinaw niyan. Kailangan manampalataya ka kay Kristo para maligtas ka, hindi yung denominasyon, hindi yung relihiyon. Walang nakalagay na relihiyon, denominasyon. Isa lang ang pagligtas sa Jesus. Si Jesus lang ang magliligtas, mga kaibigan. Kaya marami, kabi-kabila nag-ibanyo. Tawag dito, evangelism. Nagpapayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Matthew, sabi niya sa Matthew 25, hanggang Matthew 35, no, sabi niya, ipahayag nyo ang salita ng Diyos. No, Matthew 25 at saka Matthew 28, 20, sabi niya, no? Go! Yes! Preach the gospel to all nations sa lahat ng bansa. No, at bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, ito'y hindi aksidente muli. 120 years na nangaral si Noah. Walang naniwala sa kanya, wag nyo na dapat abutin yun. Yung 120 years na yun, gumawa silang barko. Minamak kay making, inuinsulto siya. Yung iniinsulto si Noah, tanga ka, bobo ka. Ang init-init, gumagawa ka ng barko. Saan mo gagawin yan? Ganito rin kami. Ang sarap-sarap ng buhay, ba't nangangaral ka? Mga kaibigan, ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ni Kristo, mga pagliligtas, hindi kami magsasawa. Payag to. Pero darating ang panahon. Darating ang panahon na hihinto kami. Hihinto ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hihinto ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Pag nangyari dyan, ay malapit lang dumating. Hindi po habang panahon may magpapayag sa iyo ng salita ng Diyos. Hindi habang panahon may maririnig ka. Hindi habang panahon may mapakikinggan ka ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo ni Kristo. Darating ang panahon, titigil to. No? Titigil na to, ay sasara ng Diyos ang langit. Pero ngayon, nung namatay siya sa krus, nakabayubay siya, nabuhay siya, nakabukas ang langit 2,000 years ago. Hanggang ngayon, walang makapagsasanga nito dahil bukas ang grasya ng Panginoon. Katulad nangyari kay Noah. Nung sinara ng Diyos ang barko, walang nakapasok. Mga kaibigan,
Ito'y babala. Dahil mahal na mahal kayo ng Diyos, pero mga nagpapayag sa inyo, may nagpapayag sa inyo ng kaligtasan ni Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo. Walang sawa to. Mamaya pagpanalangin kayo, pagdating nyo sa pagtulog, bago kayo matulog, sabihin nyo, Panginoong Hesus, humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus. At kusang loob, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang hari, Diyos tagapagligtas. At surely nakatitiyak kayo na kayo ay ligtas. No? Sapagkat yan na nakalagay sa Roma 10:9 ko, ipapayag kayo mga labi na si Kristo ay Diyos. No? Pinarusan, namatay, nilibing, at nabuhay na maguli at pagkalipas sa lugar maliligtas ka. Yan po ang gospel. Kaya mga kapatid, salamat po, pagpalain ko kayo, pinagpapala po namin kayo. Pag sabi pinagpala lahat, spiritually, financially, materially, pangabuhay, physically, most of all spiritually, pinagpapala namin kayo. Nawa ay makita nyo ang kaligtasan. Maraming salamat po. Dakila namin Diyos, pagpalain mo lahat ng taong inabot ng iyong dilig, sipon, lahat. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyo. Sa iyong makapangyarihan, malakas, matibay, nagbibigay ng walang hanggang kasaganan, tagumpay, nagbibigay ng buhay mo mga amay, Heavenly Father, our the most high, the most holy God in life. Sa iyong mga amay na ito, pinagkakatiwala ko po lahat ng taong nakikita ko, lahat ng inabot ng dilig. Pagpalain mo siya. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasalamat. Sa iyo po ang lahat ng kapuyan, kaliwatan, karangalan, kadakilan, kapakriyan, pasasalamat. Heavenly Father, our the most high, the most holy God na sa langit, sa tanging matamis at makapakiyang pangalan ni Yeshua ng Nazaret na aming Panginoon Tagapagligtas at aming Diyos na nag-iisang bugtong anak, naming the most high God, the most holy God na sa langit, na nakaluklok sa kanan ng Diyos naming Ama ng langit ngayon, nabubuhay na galing noon ngayon.